Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Inflation rate o paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Abril muling bumagal. 1.4% na inflation rate itong Abril, pinakamababa simula noong November 2019 ayon sa Malacanang. 20 pesos sa kada kilong bigas ibebenta na sa halos 20 lugar sa Metro Manila pagkatapos ng Hatol ng Bayan 2025. Kaliwat ka ng reklamo laban sa Prime Water, lumutang. Local Water Utilities Administration o LUA, iniimbestigahan na ang mga reklamo laban sa water concessionaire. Mayo 12, 2025, idineklarang special non-working holiday para bigyang pagkakataon ng publikong makaboto sa Hatol ng Bayan 2025. At conclave o pagpili sa bagong Santo Papa, sisimulan na ngayong May 7. Sa detalye ng mga balita, naitala ng Philippine Statistics Authority ang pagbagal sa inflation nitong Abril. Ayon sa PSA, malaking tulong dito ang bentahan ng 20 pesos na kada kilong bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV. AKAP, Sibol, CARD, ISIP, Farm, Tupad at 4Ps. Ilan ito sa mga social assistance programs ng pamahalaan na naging kaagapay ng mga nasa vulnerable sector. Bukod sa monetary policy adjustments ng Bangko Sentral ng Pilipinas, close monitoring sa mga presyo ng pangunahing bilihin at higit sa lahat ang deklarasyon ng Food Security Emergency para tugunan ang mataas na presyo ng bigas. Ang mga dahilan kung bakit bumaba ang inflation rate sa buwan ng Abril sa taong kasalukuyan. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 1.4% ang inflation rate nitong Abril 2025 kumpara sa kaparehong buwan noong 2024 na nasa 3.8% at March 2025 na nasa 1.8%. Alam natin na yung pinakamataas na weight doon sa ating basket ay bigas at ito ay talagang pababa na. Itong Abril 2025, ang ating inflation for rice ay nasa negative 10.9%. So malaking contribution ito doon sa pagbaba ng presyo ng overall na bilihin at serbisyo sa bansa. Ang presyo ng kada kilo ng regular milled rice sa buwan ng Abril ngayong taon ay nasa 44 pesos and 45 centavos. Mas mababa kumpara noong Abril 2024 na nasa 51 pesos and 25 centavos at 46 pesos and 9 centavos na presyo nito noong buwan ng Marso. Ang well-milled rice naman ay nasa 50 pesos and 54 centavos kada kilo noong Abril, kumpara ng April 2024 na nasa 56 pesos and 42 centavos kada kilo at 52 pesos and 2 centavos kada kilo sa buwan ng Marso ngayong taon. Sa special rice naman, nasa 60 pesos and 69 centavos kada kilo nitong buwan ng Abril, kumpara sa April 2024 price na nasa 64 pesos and 68 centavos kada kilo at 62 pesos and 15 centavos kada kilo ng March 2025. Samantala, sa programa ng pamahalaan ng pagbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas, malaki ang nitutulong nito sa pagbaba ng overall inflation. Mas malaki ang impact pag umabot na dun sa 20 pesos yung price. Binabantayan natin ito. Sa ngayon, sabi ko nga kanina dun sa regular milled, nasa 40 pesos level, negative 13.3% na. No? So, pag bumaba pa ito, of course, mas malaki yung contribution niya doon sa pagbaba ng overall inflation. Kasi sabi ko nga kanina, yung bigas ang isa sa may pinakamataas na weight sa ating overall inflation basket. Ito ay may weight na 8.9%. Sa report ng PSA, tatlo ang malalaking rason sa pagbagal ng inflation. Una ay ang pagbaba ng presyo ng cereals at cereal products, pagbaba sa presyo ng gulay at prutas, at dahil din sa pagbaba ng presyo ng isda at iba pang mga seafood products.
Ang average inflation mula buwan ng Enero hanggang Abril ay bumaba ng 2% na siyang naitalang pinakamababang inflation mula November 2019. Mula sa PTV Manila, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Gagawing modelo ng national government ang ginagamit na application o app ng Cebu LGU sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Samantala, nasa 19 na lugar sa Metro Manila ang handa ng magbenta ng 20 pesos na bigas o meron na program simula May 13. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Ayon kay Margie, bumababa na ang presyo ng binibili niyang bigas. Yung nabibili ko kasi ngayon, 45 ang kilo. Yung magandang klase na yon. Nung araw kasi, anong mahal, sobrang mahal. Pero ngayon bumaba na siya. Mas ikinatuwa niya ng malamang magiging available na ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Metro Manila. Makakatipid pa kasi siya sa pang-araw-araw na gastusin. Ayun sa ilaw, sa tubig, ganyan. Tapos yung mga supply ng mga bata, tulad ng mga notebook, lapis, papel, gano'n. Mula sa 8, 19 na lugar na sa Metro Manila ang nakatakdang itayo ang 20 peso meron na program. Ilan sa mga lugar na unang magbebenta ng 20 pesos ng bigas ay ang Kamuning Public Market sa Quezon City, Bagong Silang Phase 9 Public Market sa Caloocan, Navotas Agora Complex at New Las Piñas Public Market. Habang simula naman sa May 15, madadagdagan na magbebenta ng 20 peso na kada kilo ng bigas. Kabilang dito ang PhilFIDA sa Las Piñas, Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila, Bureau of Animal Industry sa QC, Disciplina Village, Ugong, Valenzuela City, Midway Park sa Caloocan at maging sa Lingayen, Pangasinan. Para iwas lugi sa mga magsasaka, mananatili pa rin nasa 24 pesos ang pagbili ng palay at bibigyang subsidiyan ng gobyerno ang presyo ng bigas ng National Food Authority para mas maging abot kaya ito sa mga mamimili sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa NFA Warehouse sa Valenzuela at Food Terminal Incorporated, nananatili silang nakaabang para sa mandato ng DA sa rollout ng 20 pesos sa NFA rice. Samantala, pinaplano ng national government na i-adapt ang distribution system ng 20 pesos sa bigas sa Cebu, kung saan gagamit ng application o apps para sa distribution ng bigas sa kadiwa ng Pangulo. Magkakaroon lamang ng minimal changes sa apps na naaayon sa national distribution system ng bigas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng 20 peso rice program ng administrasyon sa ating mga kababayan. Sa talumpati ng Pangulo, ipinaliwanag niya kung bakit sa Cebu ito inilunsad. Aniya, handa na kasi para dito ang probinsya at may sapat na silang sistema para sa implementasyon nito. Pagtitiyak naman ng Presidente, patuloy ang kanilang mga gagawing inisyatibo para sa mas maginhawang buhay ng mga Pilipino, hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong bansa. Aling probinsya ang nakapaglunsad na ng 20 pesos per kilo ng May 1? Cebu lang. Bakit? Dahil Cebu ready na. Matagal nang may sistema, matagal nang may ID. Ang katotohanan, nung nakita namin, ang Cebu may sistema na para pag-distribute. Pati yung kanilang mga apps na ginagamit, ginaya po namin. Hiningi namin kay Gob Gwen, nagmagandang loob naman si Gob Gwen na binigay sa amin. Siyempre, iba yung probinsya, iba yung national, pero konting pagbabago lang. At yun na ang gagamitin natin na app para sa pag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas. Balita mula sa Philippine News Agency, patuloy na minomonitor o imomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin at pagpapatupad ng mga hakbang para bumagal ang inflation. Ang pahayag ay ginawa ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal sa 1.4% ang inflation nitong Abril. Ayon kay DepDev Undersecretary Rosemary Edilion, naging susi sa pagbagal ng inflation ang presyo ng pagkain na bumaba sa 0.7% noong Abril mula sa 2.3% noong Marso. Tuloy-tuloy din sa pagbaba ang presyo ng bigas sa loob ng 10 buwan. Nilinaw din ni Edilion na bukod sa hangaring mapababa ang inflation, nais din ng pamahalaan na maramdaman ng mga Pilipino ang mababang presyo ng mga pagkain at magkaroon ng sapat na supply sa mga palengke.
Pagkain ang naging susi sa pagbagal ng inflation ng bansa nitong Abril. Kaya ang presyo ng mga gulay at prutas sa mga Kadiwa store lalo pang bumaba. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, malaking bagay sa bumabagal na inflation rate ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin kagaya na lang ng bigas. Ayon yan sa huling tala ng Philippine Statistics Authority. Pinakamababa ang naitalang inflation rate sa 1.5% itong Abril sa nakalipas na mahigit 5 taon batay sa tala ng PSA. Inuugnay ng National Statistician Dennis Mapa ang mas mababang food inflation sa mas mabilis sa year-on-year na pagbaba ng rice index na nasa 10.9%. Bumaba ng hanggang 6 na piso ang presyo ng bigas, kagaya na lang ng well-milled rice na kung dati umaabot ang 51 pesos at 25 centavos ang kilo, ngayon na 44 pesos at 44 pesos at 45 centavos na lang ang prevailing price. Maaari pang mas umagal ang inflation kapag lumawak pa ang 20 pesos sa bigas na binabantayan ng PSA. Kasunod ito ng paglunsad ng programang 20 bigas meron na sa Cebu noong May 1 na kadiwa ng Pangulo. Mas mabagal din aniya ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing gulay at prutas na nasa 2.3%. Dito sa kadiwa ng Pangulo sa Barangay Sikatuna Village, Mapayapa, Quezon City, mabilis na o mas mabibili ng mura ang gulay at prutas. Ang pangunahing nagambag sa pagbaba ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng cereals and cereal products na may negative 7.4% inflation. Particular dito ang bigas. Para naman sa mga nais magpinakpet dyan, abay mas mura at fresh na mabibili ang mga pangputahe sa inyong pinakpet dito sa kadiwa ng Pangulo. Kagaya na lang nitong kalabasa na mabibili lang ng 35 pesos kada kilo at kung sa palengke ay mabibili yan ng 50 pesos kada kilo. Ito namang ampalaya ay mabibili lamang ng 95 pesos ang kilo dito sa kadiwa at kung sa palengke ay may prevailing price na yan na 120 pesos kada kilo. Ang eggplant ay mabibili naman ng 85 pesos kada kilo at itong kamatis ay murang-murang mabibili ng 45 pesos kada kilo na 80 pesos mabibili kung bibili kayo sa palengke. Para naman sa mga nais pang pumili dito sa Kadiwa ay bukas na itong Kadiwa Pop-Up Store sa Barangay Sikatuna Village, Quezon City. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Nakikita na ang resulta ng pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. para mapababa ang presyo ng mga bilihin at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Kasunod na rin yan ng naitalang mababang inflation nitong buwan ng Abril. Si Alvin Baldazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Bunga ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin at patatagin ang ekonomiya ng pinakahuling antas ng inflation rate na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, ito na ang pinakamababang inflation rate na naitala sa bansa simula noong Nobyembre 2019 na nasa 1.2%. Ipinahayag ni Castro na base na din sa datos na nakuha nila sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 1.4% ang headline inflation rate ng bansa o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto. Kasama na din ang serbisyo nitong Abril mula 1.8% nitong Marso. Kahayagan anya ito na nagbubunga ang pagsisikap ng pamahalaang lalo pang mapatatag ang ekonomiya sa gitna ng mga hamong kinakaharap maging sa pandaigdigang senaryo na nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Ang pagbaba ng inflation rate ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon na palakasin ang ating ekonomiya. Ang pagbaba ng inflation rate ay dahil na din sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na nasa 0.9%. Nakatulong din ang pagbaba ng presyo ng transport na nasa negative 2.1% bunsod ng mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina. Nakatulong din ang pagbaba ng presyo ng transport na nasa negative 2.1%, bunsod ito ng mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina.
Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Good news sa mga miyembro ng Pag-ibig, maaari nang makapag-loan ng hanggang 90% mula sa inyong regular savings. Simula kasi sa May 16, ipatutupad na ang Enhanced Multi-Purpose Loan. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Naitawid ng teknesya na si Melvin ang pambayad sa matrikula ng kanyang anak at iba pang gastusin sa gitna ng kagipitan. Nakautang kasi siya ng 20,000 piso mula sa Multi-Purpose Loan o MPL ng Pag-ibig. Ginamit ko sa pantuition ng anak ko nung time na nag-aaral siya. Pambayad ng electric bill, water bill, malaking tulong dahil nung time na kailangan, nakapagbigay sila kaagad sa amin. Ang magandang balita para sa mga miyembro ng Pag-ibig, simula May 16, ipatutupad na ng ahensya ang Enhanced MPL. Kung dati, hanggang 80% lamang ng naipong pera mula sa Pag-ibig regular savings ang maaring hiramin, ngayon, itinaas na sa hanggang 70% ang pwedeng utangin. Ibig sabihin, kung 30,000 pesos ang ipon sa Pag-ibig, maaring makapag-loan ng hanggang 27,000 pesos. Ayon sa Malacanang, tugon ito ng Pag-ibig sa mas malaking pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ipatutupad din ito sa mga short-term loan program ng Pag-ibig, gaya ng health, education at calamity loan. Sa kabuuan, mas malaki ang maaari matanggap ng mga miyembro mula sa MPL upang lalong makatugon sa kanilang pangangailangan. At para mas maraming miyembro ang mabenepisyohan, pinaiksi na rin ng Pag-ibig ang panahon para maging eligible sa programa. Mula kasi sa 2 taong pagiging miyembro ng Pag-ibig, ngayon, maari nang mag-loan basta't may 12 buwan na hulog. Dahil dito, mas maaga ang maka-access ang mga ng pondo ang mas nakakaraming miyembro para sa kanilang mga agarang pangangailangan. Sa kasalukuyan, nasa 1.45% ang buwan ng interes na ipinapataw sa pautang ng Pag-ibig. Katumbas yan ng higit 14 pesos na tubo sa kada 1,000 pisong utang na maaring bayaran sa loob ng 1 hanggang 3 taon. Noong 2024, papalo sa 70.3 billion pesos na cash loans ang inilabas ng Pag-ibig sa higit 3 milyong miyembro nito. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan nagkasa ng kilos protesta laban sa Prime Water Infrastructure Corporation tay dahil nila sa kabiguan nitong maghatid ng kinakailangang serbisyo ng tubig sa mga residente. May Balitang Pambansa si Bernard Ferrer ng PTV. Serbisyo sa tubig, hindi negosyo. Itong sigaw ng mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan sa isinagawang kilos protesta sa harapan ng isang mall sa EDSA kung saan matatagpuan ang opisina ng Prime Water Infrastructure Corporation. Hinihiling ng mga residente ang agarang pagpapawalang bisa ng kasalukuyang joint venture agreement sa pagitan ng Prime Water at ng San Jose del Monte City Water District. Nabigo umano ang Prime Water na pagmamay-ari ng pamilya Villar na maihatid ang kinakailangang serbisyo ng tubig sa mga residente. Ayon kay People's Right Network spokesperson Joseph Ceballos, sa 7 taon na pagpapatupad ng nasabing kasunduan, paulit-ulit na idinadaing ng mga residente ang madumi at hindi ligtas na tubig, sobrang taas ng singil at hindi magandang serbisyo ng kumpanya. Naghihintay ho kami ng mahabang oras para lang makapag-ipon ng tubig at magamit ito sa maghapon. At maghihintay na naman ng panibagong araw para magkaroon ng supply ng tubig. Hiniling din ng mga residente ang pag-alis sa minimum charge na 220 pesos para sa 5 cubic meters sa residential customers at 1,300 pesos para sa 10 cubic meters sa commercial customers. Iginiit pa ng mga residente na ang singil sa tubig ay dapat nakabatay lamang sa tunay na ginamit ng bawat customer sa halagang 27 pesos per cubic meter. Kung mapatutunayan anyang sobrang singil ng Prime Water, hihiling sila ng refund at kompensasyon. Kwento pa ni Ceballos na noong nasa ilalim pa ng San Jose del Monte City Water District ang serbisyo ng tubig, ito ay malinis, tuloy-tuloy ang supply 24/7 at abot kayang presyo. Kaya pinapanawagan nila na ibalik sa local water district ang pamamahal at operasyon ng serbisyo ng tubig. Hinihintay pa ng PTV News ang tugon ng Prime Water sa naging panawagan ng mga residente. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa.
Iniimbestigahan na ng Local Water Utilities Administration ang isyu ng patubig ng Prime Water alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa luwa, parte ng investigasyon ang pagpapatawag sa Prime Water para makita ang posibleng technical o financial issues. Titingnan din kung nakakasunod ang joint venture ng Prime Water at Water District sa Philippine Portable Water Standards. Lalo't may pagkakataon na manilaw-nilaw na tubig ang lumalabas sa gripo. Gayunpaman, handa naman umano ang Prime Water na makipag-kooperasyon sa pamahalaan. Patatawag rin sila. Magkakaroon ng oras na kailangan rin silang patawag at marinig din natin yung side nila. Now, there may be technical issues, there may be technical reasons or financial reasons kung bakit hindi raw nakakapag-comply. No, so until then we'll have to find out. So far, the general reason is that the lack of investments hindi natupad. No, I understand that there are certain investment commitments. Allegedly, hindi daw natupad ng Prime Water, kaya ganito yung Umabot ng higit na 4 na milyong pasahero ng 3 linya ng tren sa Metro Manila ang nabenepisyohan ng 4 na araw na libreng sakay na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handog para sa mga manggagawang Pinoy nitong Labor Day. Sa inisyatibong ito ng Pangulo, binibigyang parangal ang mga sakripisyo ng mga Pilipinong manggagawa at ang pag-aani ng kanilang gastusin sa pagko-commute. Batay sa datos ng Light Rail Manila Corporation, ng mahigit 400,000 pasahero ang nakinabang sa LRT-1. Sa naging tala naman ng Light Rail Transit Authority na namamahala sa LRT-2, umabot naman sa halos 800,000 pasahero ang mga sumakay. Samantala, MRT-3 naman ang nakapagtala ng pinakamaraming mga pasaherong sumakay ng mahigit 1.5 milyon. Mula pa rin sa Philippine News Agency, naghahanda na ang Department of Information and Communications Technology para maglagay ng libreng Wi-Fi sa mga istasyon ng MRT-3. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DICT sa Department of Transportation at MRT-3 para simulan ang proyekto. Ang libreng Wi-Fi ay inisyatibo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga commuter na araw-araw sumasakay sa MRT. Halimbawa narito ang pag-review ng isang estudyante ng mga lesson habang nakasakay sa MRT o magkaroon ng access sa internet ang isang empleyadong papunta pa lang sa opisina. April 22 nang ianunsyo ng DICT Secretary Henry Aguda ang planong palakasin ng pamahalaan ng libreng Wi-Fi sa mga istasyon ng MRT-3. Nakaburol na rin ang lalaking isa sa mga nasawi sa insidente sa NAIA Terminal 1. Agad namang nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa mga biktima. Si JM Pineda ng PTV sa Balitang Pambansa. Magdidiwang na sana ng karawan sa May 29 pero hindi na ito naabutan pa ni Derek. Siya ang 29 na taong gulang na lalaking biktima sa malagim na aksidente sa NAIA Terminal 1 linggo ng umaga. Ayon sa kanyang mga katrabaho, madalas magbiro sa kanila ang biktima na 30 years lang ang aabuti ng kanyang buhay. Bata! Yung bata! Diyos ko po! Pero ilang araw bago dumating ang kanyang ika-30 karawan, naging totoo ang kanyang biro. Breadwinner, ganyan ituring ng pamilya Faustino si Derek. Lagi raw talagang nasa ibang bansa siya dahil sa kanyang trabaho. Papunta sana siyang Dubai para sa isang business trip nang mangyari ang aksidente. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang pamilya Faustino sa sinapit ng kanilang kaanak. 3 silang magkakatrabaho na sabay nagpunta sa airport pero bumaba raw agad sa sasakyan si Derek para kumuha ng trolley. At dun sa saktong oras na yon, biglang humarurot ang SUV. Dahil sa trahedya, nawalan ng kasangga ang kanilang pamilya. Siya ang nagpapaaral sa bunsong kapatid na malapit na sanang mag-graduate. Mabait at strikto na binata. Ganyan kung ikwento sa amin ng kanyang mga kaanak si Derek. Ano kasi yan laking lola. So dito talaga sa ancestral house lumaki sa lola. So masayahin siya. Typical na makulit na bata. Pero nung lumaki na siya, nung ganyan, nagka-work na, medyo siya, stricto. And then medyo, basta nag-iba yung niya. Pagka makulit, ngayon parang sobrang seryoso niya. Kaya na mangyari ang aksidente, labis ang kanilang paghinagpis.
Attending kami ng isang relative na funeral din. Kumbaga nag-ready kami. May call dun sa group, family group namin, chat. So, tumawag yung ang kausap, ang tumawag yung sumunod sa kanya na babae. So sabi niya, tita, sabi niya si kuya, sabi niya ganyan. Sabi ko, ano nangyari kay kuya? Sabi ko ganyan. Inatake ba siya? Kasi asthmatic to may asthma. Minsan hindi siya makahinga dahil sa asthma. Saan siya inatake? Sabi ko ganyan. Sabi niya, hindi tita, sa Terminal 1. Nagtatrabaho bilang isang senior supervisor sa isang book printing company ang biktima at pang 10 taon na sana niya ngayon sa trabaho. Nagabot na sa pamilya Faustino ng tulong pinansyalang Department of Social Welfare and Development habang sinagot lahat ng naiyang gastusin sa punerarya at burol ng biktima. Masukal at masikip ang daan papunta sa bahay ng biktima pero ayon sa mga kaibigan niya, tsatsagain nila ito masilayan lang sa huling sandali ang kanilang kaibigan. Sa linggo na ang libing ni Derek, habang ang 4 na taong gulang na isa pang biktima ay kasalukuyan pa rin nakaburol sa Lipa, Batangas. Nalaman na rin ng ina ng bata ang nangyari sa kanyang anak. Hanggang sa ngayon ay nagpapagaling pa rin siya sa ospital. Mula sa People's Television Network, JM Pineda, Balitang Pambansa. Magsisimula na ngayong araw ang People Conclave o ang proseso ng pagtatalaga sa bagong Santo Papa. Ayon sa schedule ng Vatican, 10:30 p.m. oras sa Pilipinas ang nakatakdang pagsisimula ng conclave. Inaasahan na nasa 100 at 33 cardinal elector ang makikilahok sa conclave. Magsisimula ito sa isang misa bago magprosesyon patungong Sistine Chapel kung saan magaganap ang opisyal na botohan. Sa ngayon, naka-isolate na ang mga kardinal o Cardinal Elector at kasalukuyang namamalagi sa Casa Santa Marta. Milyon-milyong Katoliko naman ang inaasahang mag-aabang sa usok na ilalabas ng Sistine Chapel chimney na siyang magbibigay hudyat sa magiging resulta ng botohan. Ngayong araw na nga po magaganap ang conclave ng mga kardinal mula sa iba't ibang bansa para pagbotohan ang susunod na magiging Santo Papa ng Simbahang Katolika. Kung paano ang prosesong ito, may balitang pambansa si JM Pineda ng PTV Live. JM? Naomi, ngayon ang 15 araw ng pagpanaw ni Pope Francis at ngayong araw din itinakda yung pagpili ng mga kardinal sa bagong Santo Papa o yung tinatawag nating conclave. Mayroong 135 na mga kardinal ang tatayong electors. 108 sa mga ito ang itinalaga ni Pope Francis. Sila ang lupon na responsable sa paghalal ng susunod na Santo Papa. Hindi pwedeng bumoto ang mga kardinal na may edad 80 taong gulang at pataas na abot sa 117. Pero maaari pa rin silang lumahok sa mga General Congregation o mga paghahanda bago ang conclave. Sa General Congregation, pag-uusapan ng mga kardinal ang mga pangangailangan at hamon na kinakaharap ng simbahan at pagdinilayan rin ang mga katangiang hinahanap sa hihiranging bagong Santo Papa. Sa pagsisimula ng conclave, magtitipon ng mga kardinal para sa isang special mass kung saan ay tatawagin nila ang Espiritu Santo na sila ay gabayan. Pagkatapos ito ay lalakad ang mga kardinal papasok sa Sistine Chapel na tradisyonal ng lokasyon ng conclave mula pa noong 1878. Dito sila ay manunumpa na mananatiling lihim ang magiging botohan. Sa oras na baliin nila ito ay maaari silang hatulan ng pagiging excommunicado. Kahit panahalal na ang bagong Santo Papa, bawal nilang isiwalat sa madla ang magiging botohan. Sa oras na makapasok na ang mga kardinal, isisigaw ng Master of Ceremonies ang mga katagang extra omnes, salitang Latin para sa mga katagang everyone out. Lahat ng mga walang kinalaman sa conclave ay kinakailangang umalis at ikakandado ang mga pintuan. Para sa kabuuan ng eleksyon, saka sa Santa Marta titira ang mga cardinal electors at iba pang kalahok sa pagtiyak na magiging maayos ang halalan. Noon na hindi pa pinapahintulutan na umalis ng Sistine Chapel ang mga kardinal sa kabuuan ng voting process. Isusulat ng bawat kardinal ang pangalan ng napili nilang kandidato at titiklupin ang kanilang balota ng 2 beses. Isa-isang pupunta sa altar ang mga kardinal, manunumpa at ilalagay ang kanilang balota sa isang kalis. Sa bawat round, malakas na babasahin ang mga balota ng 3 kardinal na magsisilbing scrutiners.
Kinakailangan maabot ang 2/3 votes para makapaghalal ng bagong pinuno ng simbahan. Sa oras na hindi ito maabot, ay uulitin ng botohan hanggang sa maabot nila ang kinakailangang bilang. Itim ang lalabas na usok sa chimney ng Sistine Chapel na nangangahulugan na wala pang napipili na bagong Santo Papa. Sa oras na nakapili na ang mga kardinal ng bagong Santo Papa, magbabago ang kulay ng usok nito na puti. Tatanungin ang kandidatong nakakuha ng sapat na boto kung tatanggapin nito ang tawag ng tungkulin. Sasambitin nito ang salitang accepto sa wikang Latin. Ang mapipiling Santo Papa, pipili ng kanyang magiging papal name at pagkatapos nito ay aanunsyo na sa publiko ang kanyang pagkakahalal at sasabihin ang mga salitang Habemus Papam na nangangahulugan na mayroon ng bagong Santo Papa. May malaki siyang responsibilidad na kailangang gampanan. Sa nagbabagong anyo ng mga umaanib sa simbahang Katolika, tungkulin niyang lalong ilapit ang milyong-milyong Katoliko sa simbahan. Lalo pangat ang legasiyang iniwan ni Pope Francis, ang pagiging isang pastol ng simbahang mapagkumbaba, may matinding palasakit at malalim na pananampalataya. Naomi, sa ngayon nga nandito tayo sa Manila Cathedral at alas 7 ng imedya mamaya ay magsisimula yung misa para nga sa pagdadasal para sa susunod na Santo Papa o yung botohan na mangyayari. At nanawagan nga rin ang Archdiocese ng Manila na magdasal ang publiko para sa mga kardinal na pipili ng bagong leader ng simbahang Katolika. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na non-working holiday ang araw ng eleksyon sa Lunes, May 12 para makaboto ang publiko. Nauna na itong hiniling ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia para hindi na mag-alala pa ang mga botante sa kanilang maiiwang trabaho. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali. Kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Itong nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.